Ito po si Father Gary ng St. Peter, the Apostles Mission Church. At narito po nga tayo ngayon upang magbigay ng ating pagninilay tungkol sa pagkakaisa. Babasahin ko po yung sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, unang kabanata, talata 10. Sinabi niya, mga kapatid, ako'y mananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo sa pananalita, isipat, layunin, upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Ang talagang punot dulo ng ating pagkakabahabahagi ay ang kasalanan. Kaya kung makikita natin ang hindi pagpapansinan ay pagkakawatak-watak, ang pagkakaroon ng kanya-kanyang lakad, bagamat magkakapareho tayo ng pupuntahan o layunin, gusto natin kanya-kanya tayo, ito ay nagpapakita ng pagkakawatak-watak. Kapag iniisip lang natin ang ating sarili o tayo ay makasarili, ito ay pagkakawatak-watak. Kung tayo ay sakim, ito ay pagpapakita ng pagkakawatak-watak. Kung hindi tayo marunong humingi ng tawad, ito ay pagkakawatak-watak. Kung tayo ay nanluloko, ito ay pagkakawatak-watak. Dahil una sa lahat, nais ng Diyos na tayo ay magbuklod at magkaisa. At magkakaroon lang ng pagbubuklod at pagkakaisa kung ang Diyos ay tunay na naghahari sa puso ng bawat isa at ang kasalanan ay wala ng puwang sa puso ng tao. At ito lamang ang paraan upang makamtan natin ang pagkakabuklod-buklod at pagkakaisa at ay kung iwawaksin natin ang ating pagkakamakasarili. Pwede sinasabi sa atin ni San Pablo at pinapaalala niya sa atin na gamitin natin ang ating isipan. Kailangang buo ang ating kaisipan at kamalayan. Kung titingnan natin, binigyan tayo ng bagong batas ng ating Panginoong Jesucristo, 1:13, na bagong utos, hindi naman talaga bagong utos itong binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayong lahat. Doon makikita ng tao na kayo ay aking mga anak kung nag-iibigan kayo. So ano ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay pag-ayos ng iyong buhay at iniisip mo ang kapakanan at kabutihan ng iba. Kasi hindi pwedeng gusto nating mamuhay ng Diyos ang sentro ng buhay natin, pero patuloy tayo sa pagkakamali na ginagawa natin. Tandaan natin, Diyos, ang grasya ng Diyos ang pupuno sa ating pagkukulang, ang grasya ng Diyos ang magpapatawad at maglilinis sa ating kasalanan. Kaya nga, ginagawa natin siyang sentro ng ating buhay, ang hari ng ating buhay. Upang magkaroon ng puwang ang pag-ibig sa ating puso. So, halimbawa, yung kayabangan, mapapalitan ng kababang loob, yung pagiging makasarili, mapapalitan ng pagmamahal at pangunawa. So, gamitin ang buong kaisipan at kamalayan at gamitin ang buong kalooban. Ano ba ibig sabihin? Kailangan mag-isip tayo mabuti. Isipin natin mabuti kung ano yung makakabuti sa kapwa natin. At pag sinabing kamalayan, awareness. Nakikita natin, naririnig natin, nakikita natin, naiisip natin kung ano yung pangangailangan ng ibang tao sa paligid natin, at naiisip natin kung ano yung dapat nating gawin. At kailangan buo ang loob natin sa paggawa nito. Kailangan yung dalawang bagay na yon na sinasabi ni San Pablo sa kaisipan, buong kaisipan at kamalayan, at kailangan buo ang loob. At kailangan magkakaisa rin tayo sa pagpapasya. So, ang sinasabi niya sa atin, hindi lamang tayo merong iisang layunin, pero dapat ang layunin natin ay para sa kabutihan ng iba. Ang layunin natin ay batay sa pag-ibig. Ang layunin natin ay nakikita natin ang kapakanan ng iba na mas mahalaga pa kaysa kapakanan natin. At ano ang isa sa magiging prutas ng pagkakaisa? Isa sa magiging prutas ng pagkakaisa ay gumagaan
ang mga mabibigat na gawain. Pero paano nagiging mabigat ang isang gawain kahit siya ay magaang gawin? Bumibigat ang isang gawain kung walang pag-ibig. Gumagaan ang malaking problema kung nakikita natin na ang kapatiran natin o yung tao natin sa paligid, nakikita natin na sila ay concerned sa atin, mahal tayo. Tinatanong tayo, kinakamusta tayo, kamusta ka na, ano bang problema mo? Halika, manalangin tayo, ipag-pray natin yung problema mo. At ito yung malungkot na kwento na ang tao na nawawalan ng pag-asa sa buhay, ang dahilan nito ay hindi na nila makita ang pagmamahal ng ibang tao sa kanila o kaya nawalan ng pagmamahal sa ibang tao. Yung appreciation o pagpapahalaga sa ating mga ginagawa ay isimpleng pamamaraan para maipakita ang pagmamahal natin. So, yun ang sinasabi ni San Pablo, na magkaroon kayo ng pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod. Kailangan ang batayan ng ating pagkakabuklod-buklod at pagkakaisa ay pag-ibig. Dahil tanging pag-ibig lang ang palaging iniisip kung ano yung nakakabuti sa kapwa. At makakamtan lang natin ang ating pagkakaisa kung hinahayaan natin na ang ating Panginoon ang maging sentro ng ating buhay at pinahalagahan natin ang kanyang salita. Na muli po, ito po si Father Gary, nag-iiwan sa inyo ng mapagpalang araw. Maraming salamat po.